Magandang araw mga mag-aaral, maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating pamilya. Tandaan ninyo, hindi lamang sa salita at panalangin na ipapakita ang ating pananampalataya. Na ipapakita rin natin ito sa pamamagitan ng mabubuting kilos at simpleng pagkalinga sa mga taong mahalaga sa ating buhay. Basahin natin ang sitwasyon. Maagang gumising si Leah bago pumasok sa paaralan. Napansin niyang pagod ang kanyang ina dahil nagtrabaho ito ng mahabang oras noong nakaraang araw. Sa halip na magpatuloy sa pagtulog, tumulong si Leah sa paghahanda ng almusal at inayos ang kanyang gamit upang hindi na maabala ang kanyang ina. Kung ikaw si Leah, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Ano ang ipinakita ni Leah? Tama, nagpakita siya ng pagmamahal, pagkalinga at pagmamalasakit sa kanyang ina. Hindi naman kailangang gumawa ng napakalaking bagay upang maipakita ang pagmamahal. Minsan, ang simpleng pagtulong, pag-aalala, at pag-unawa ay sapat na upang maramdaman ng ating pamilya na sila ay mahalaga sa atin. Ngayon, alamin natin kung paano nauugnay ang mga simpleng kilos na ito sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay isang taus-pusong damdamin na ipinapakita sa pamamagitan ng mga salita, desisyon, at kilos tulad ng pag-aalaga, pagtulong, pakikinig, pag-unawa, paggalang, pagpapahalaga at pagbibigay ng panahon. Kapag mahal natin ang isang tao, nais nating maging mabuti ang kanyang kalagayan. Halimbawa, kapag mahal natin ang ating mga magulang, hindi lamang natin sila sinasabihan ng mahal ko kayo. Ipinapakita rin natin ito sa pamamagitan ng pagtulong, pagsunod sa mabubuting payo, paggalang, at pag-iwas sa mga bagay na maaaring makasakit sa kanila. Kaya masasabi natin na ang pagmamahal ay nakikita at nararamdaman sa pamamagitan ng ating mga kilos. Ano ang pagiging mapagmalasakit? Ang pagiging mapagmalasakit ay nangangahulugang pagbibigay pansin at pagkalinga sa pangangailangan, kalagayan at damdamin ng ibang tao. Ang taong mapagmalasakit ay hindi lamang nakikita ang kanyang sariling pangangailangan, iniisip din niya ang kapakanan ng iba, nagbibigay ng tulong ng bukal sa loob, nakikinig at nakauunawa sa nararamdaman ng iba, at handa ring magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Halimbawa, kung nakikita mong pagod ang iyong mga magulang, maaari kang tumulong sa gawaing bahay. Kung may kapatid kang nahihirapan sa kanyang aralin, maaari mo siyang tulungan. Kung may miyembro ng pamilya na malungkot, maaari mo siyang pakinggan. Ang mga ito ay mga simpleng paraan ng pagiging mapagmalasakit. Maraming paraan upang maipakita ang pagmamahal sa pamilya. Hindi kailangang gumastos ng pera. Hindi rin kailangang gumawa ng isang napakalaking bagay. Ang isang bata ay maaaring magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging responsable at matulungin, tulad ng pagtulong sa gawaing bahay, paghahanda ng pagkain, paglilinis ng sariling kalat, pagtulong sa kapatid sa pag-aaral, pag-aalaga sa nakatatanda, pakikinig sa kanilang problema, paggalang sa magulang, at pagbibigay ng oras at panahon at marami pang iba. Halimbawa, kung lagi kang inuutusan ng iyong magulang na magligpit ng iyong mga gamit, maaari mo itong gawin kahit hindi ka na paalalahanan. Bakit? Dahil iniisip mo ang kanilang kapakanan, ayaw mong dagdagan ang kanilang pagod. Iyan ay isang simpleng halimbawa ng pagmamalasakit. Mahalagang maunawaan natin ang ugnayan ng pananampalataya at pagmamahal. Kung tunay tayong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na magmahal at gumawa ng mabuti. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay naipapakita rin natin sa paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa. At sino ang pinakamalapit nating kapwa? Sila ang mga taong kasama natin araw-araw.
ang ating pamilya. Kapag tayo ay nagmamahal at nagmamalasakit sa ating pamilya, ipinapakita natin ang kabutihang nagmumula sa ating pananampalataya. Isa sa mga paraan ng pagiging mapagmalasakit ay ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng ating pamilya. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay prioridad? Ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng pamilya ay nangangahulugang isinasaalang-alang ko ang pangangailangan at kalagayan ng aking pamilya bago ko isipin ang sarili kong kaginhawaan, lalo na kung kailangan nila ang aking tulong. Hindi ibig sabihin nito na palagi na lamang nating isinasantabi ang ating sarili. Ang ibig sabihin nito ay marunong tayong kumilala kung kailan mas nangangailangan ng ating tulong ang isang miyembro ng pamilya. Halimbawa, alam mong pagod ang iyong magulang dahil galing siya sa trabaho. Sa halip na hintayin siyang gumawa ng lahat ng gawaing bahay, maaari kang tumulong. Maaari kang magligpit ng mesa, maghugas ng pinggan, maghanda ng pagkain, o mag-alaga sa iyong nakababatang kapatid. Ang simpleng pagsasakripisyo ng kaunting oras at lakas ay malaking tulong na para sa iyong pamilya. Bakit mahalaga ang pagmamalasakit? Sapagkat kapag palagi nating isinasagawa ang mabubuting kilos, unti-unti itong nagiging bahagi ng ating pagkatao. Halimbawa, kung lagi tayong tumutulong sa bahay, natututo tayong maging responsable. Kung lagi tayong nakikinig sa iba, nagiging maunawain tayo. Kung lagi nating isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba, nagiging mapagmalasakit tayo. Kaya, ang ating mabubuting kilos ay hindi lamang nakatutulong sa ibang tao. Binabago at hinuhubog din ito kung sino tayo bilang isang tao. Ngayon, gamitin natin ang ating sariling karanasan. Kompletuhin ang kaisipan. Ang aking pananampalataya sa Diyos ay naipapakita ko sa aking pamilya sa pamamagitan ng dahil maaari mong isulat ang pagtulong, paggalang, pakikinig, pag-aalaga o anumang mabuting kilos na tunay mong ginagawa. Tandaan, ang mahalaga ay totoo at mula sa iyong puso ang iyong sagot. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating mga natutuhan. Ang pagmamahal ay pinapakita sa pamamagitan ng mabubuting salita at kilos. Ang pananampalataya sa Diyos ay naipapakita rin sa ating pagmamahal at pagkalinga sa kapwa. Ang pamilya ay isa sa pinakamahalagang lugar kung saan natin maisasabuhay ang pagmamahal at malasakit. Ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng pamilya ay isang paraan ng pagiging mapagmalasakit. At ang paulit-ulit na paggawa ng mabuti ay tumutulong sa paghubog ng mabuting pagkatao. Kaya tandaan, maliit man ang ating kilos, kung ito ay ginagawa ng may tunay na pagmamahal at malasakit, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ating pamilya. Ngayon naman, panahon na upang magnilay. Kompletuhin ang sumusunod. Natutuhan ko na ang pagmamahal ay naipapakita ko ang aking pananampalataya sa Diyos kapag ako ay ang isang miyembro ng aking pamilya na nais kong mas mapagmalasakitan ay dahil simula ngayon, sisikapin kong ang isang kilos ng pagmamahal na gagawin ko ngayong linggo ay walang tama o maling sagot sa pagninilay na ito. Ang mahalaga ay maging tapat kayo sa iyong sarili. Ang tunay na pagkatuto ay nangyayari kapag ginagamit natin ang ating natutuhan upang maging mas mabuting tao. Ang puno ay magandang simbolo ng ating aralin. Tulad ng isang puno, ang ating mabuting pagkatao ay may ugat. Ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ugat. Ang ating pagmamahal sa pamilya ang nagsisilbing katawan ng puno. Ang ating mga mabubuting kilos ang mga sanga. At ang mga bunga ay ang mga mabubuting epekto ng ating pagmamalasakit sa ating pamilya. Para sa ating malikhaing gawain, gagawa tayo ng puno ng aking pagmamalasakit. Punan ang bawat bahagi ng puno ng iyong mga sagot tungkol sa iyong pananampalataya, pagmamahal, at pagmamalasakit sa pamilya. Sa ugat, isulat kung paano nakatutulong ang iyong pananampalataya sa Diyos upang maging mabuti at mapagmalasakit ka. Sa puno o katawan, isulat kung paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya.
Sa sanga, isulat ang 3 kilos ng pagmamahal at pagmamalasakit na maaari mong gawin para sa iyong pamilya. At sa mga dahon, isulat ang 6 na mabubuting katangian na nalilinang sa iyo dahil sa iyong mga kilos ng pagmamalasakit. At sa mga bunga, isulat ang 6 na mabubuting epekto ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong pamilya. Narito muli ang mga panuto para sa malikhaing gawain. Gawin ito sa isang buong papel. Gawing makulay at gamitin ang inyong pagkamalikhain para mapaganda ang inyong output. Hindi natin kailangang maghintay na maging matanda tayo upang maging mabuting tao. Sa murang edad, maaari na tayong maging mapagmahal, matulungin at mapagmalasakit. Magsimula tayo sa ating sariling tahanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli nating aralin, paalam!